So usapang zone 2 muna tayo ngayon kasi may nakikita akong magsasabi na hindi naman epektibo yung zone 2. Actually, ito yung mga nakikita kong mali kung bakit hindi epekto yung zone 2 para sa kanila. Number 1 is mali yung pinagbabasihan mo ng heart rate zones mo. So kumbaga kung meron ka ng relo, ang pinakaunang naisip natin, tingnan natin yung relo. Nandito kasi yung mga heart rate zone or meron kasi itong nakikita kasi natin yung mga heart rate zone natin dito. Unfortunately, base yan sa mga or average lang yan. Hindi yan yung para or most likely hindi yan akma sa sarili mo. Kasi magkaiba tayo. Yung zone 2 ng kaibigan mo, ng kapatid mo, most likely iba. Iba din yung sayo. Hindi kayo magkapareho. So, yun yung unang mali. Kasi yung pinagbabasehan mo lang is yung relo mo. Dapat i-configure mo yan na akma sa zone 2 talaga. Now, yung sabihin na natin, relatively accurate na pagkuha ng zone 2 is laboratory testing. Pero hindi naman tayo ganon kayaman para magpa-lab. Pangalawa, pwede rin tayong magpakuha ng dugo, yung lactate natin. Pwede tayong bumili, I think nabibili yan. Makikita natin yung kung iilang millimoles yung ating lactate para meron kasing range yan para makita natin kung nasa zone 2 pa lang or nasa zone 2 tayo, which is hindi naman practical. So out na yung dalawang yan. So pangatlo, kung wala kang relo is yung talk test. Kung nakakapagsalita ka pa ng complete na sentence habang tumatakbo, most likely nasa zone 2 ka. That is yung tinatawag na RPE or rate of perceived exertion. Pangatlo, may mga formula kang pwedeng pagbasihan. LTHR, pwedeng mong kunin yung LTHR mo or lactate threshold heart rate. So kung meron kang sinalihan na 10K or nag-time trial ka ng 5K or 10K, nag-time trial ka or sabihin na natin sumali ka ng 5K fun run, pwede mong kunin yung last 20 minutes mo kung saan nag-all out ka. Kunin mo yung average heart rate mo nun. So last 20 minutes. Tapos i-input mo sa calculator ng LTHR na calculator. Meron yan online. I-google mo lang. Na pangatlo, pwede ka rin gumamit ng Karvunin formula kung saan kukunin mo dito sa relo mo yung resting heart rate mo tapos yung maximum heart rate mo. Input mo sa calculator ng Karvunin tapos bibigyan ka niya ng heart rate zone. Range yan. So yung pinaka-basic naman is MAF 180. 180 minus your age. Pwede mong for example, 180 minus 30 kasi 30 years old ka, pwede mong gamitin is 150 yung pinaka-limit mo ng iyong zone 2 heart rate. Di na ako nagbabase dyan kasi yun nga, mas personalize yung Karvunin o kaya yung LTHR. Para sa akin, mas superior yung dalawang yun. Yung zone 2 pala is for us to develop our aerobic base para makatakbo tayo ng mabilis na malayo. Kasi kung wala tayong magandang aerobic base, hindi tayo makakatakbo ng mabilis or makakatakbo tayo ng mabilis pero hindi malayo. For example, ilang meters lang, hinihingal ka na. Yun. Wala kang magandang aerobic base kasi hindi ka nagtitrain sa zone 2. Hindi ka nagtitrain ng easy run. So, yun yung nagde-develop sa ating aerobic base. Now, after that, yung pangalawang mali, since hindi ka nga nakabase or yung hindi tama yung pinagbabasihan mo ng heart rate mo, syempre, mapapabilis yung pagtakbo mo. Or you are not really running sa zone 2. Kumbaga, baka nasa zone 3 ka na or zone 4 pa, paminsan-minsan. So, yun yung pangalawang mali kasi hindi ka nga nakabase sa tamang heart rate zone mo. Now, pangatlo is kulang sa volume yung zone 2 mo. Kasi para sa akin lang, sa experience ko, kung bakit ako nakapag sub 2 agad, 1 hour 56 minutes sa aking first and ever 21 kilometers last December, kahit panay zone 2 lang ako, is basically yung volume ko ng running is
around 200 kilometers per month. So halos everyday ako tumatakbo, or around 5 or 6 times. Minsan 7 times a week pa. So first month ko ng June last year, 179 kilometers. Tapos the rest nun, nung sumunod na 200 kilometers na. So bale every day ang tinatakbo ko is around 7 to 8 kilometers. Zone 2 lang. So kung medyo mataas yung aking heart rate, naglalakad ako. So ganun yung typical na scenario. So zone 2 lang, most or 99% of the time zone 2 lang yung tinatakbo ko talaga. So yun, umepekto siya kasi mataas yung volume na tinatakbo ko. So yun. Saka consistency. Kailangan nating consistent. Kasi kung tumatakbo ka lang ngayon or ngayong buwan na to, tapos after ng ilang buwan or after ng sabihin na natin the next month, 2 linggo ka lang tumakbo, well, hindi yan consistent. Kasi nangangailangan ang zone 2 running or yung zone 2 or base development natin na maging consistent tayo. Actually, itong running in general, kung gusto mong mag-improve, you have to be consistent. And kung bakit nakakakita tayo ng improvement sa zone 2 is basically, ang zone 2 nagbibigay sa atin ng consistency. Kasi hindi tayo or malayo tayo sa injury kasi easy run lang ang zone 2. Mabagal na running. So, hindi siya prone sa injury or hindi tayo prone sa injury. Saka hindi tayo nalalaspag. So, pwede tayong tumakbo araw-araw. Unlike sa mabilisang takbo, sa no pain, no gain mentality na naiisip ng iba dyan or ginagawa ng iba dyan, tumatakbo sila ng mabilis. After that, siguro mga 3 araw, 2 araw nagpapahinga kasi nalalaspag. So, ganun yung problema kung wala silang idea sa zone 2. Kasi as a beginner, siguro yung pinaka-maximum lang na speed or speed work natin is once lang. Kung nagsisimula ka pa talaga, huwag ka munang mag-speed work. Focus ka muna sa base development. More on easy run lang. Easy run lang muna. So yun yung mga mali natin. Bakit hindi umiepekto yung zone 2.